Noli Me Tangere, Kabanata 41 hanggang 45. Mga tauhan sa Kabanata 41 hanggang 45. Crisostomo Ibarra, anak ni Don Rafael Ibarra at kasintahan ni Maria Clara. Padre Damaso, tunay na ama ni Maria Clara. Kapitan Tiago, ama-amahan ni Maria Clara. Maria Clara, kasintahan ni Ibarra at anak-anakan ni Kapitan Tiago. Doña Victorina, asawa ni Don Tiburcio de Espadana. Don Tiburcio de Espadana, asawa ni Doña Victorina. Basilio, anak ni Sisa. Isagani, batang estudyante na may prinsipyo at may pagmamahal sa bansa. Paulita Gomez, kilala sa kagandahan at kabaitan asal. Tandang Selo, kilala sa kanyang karunungan at mapanuri sa nangyayari sa paligid. Elias, kababata ni Crisostomo Ibarra. Padre Salvi, prailing Espanyol na namumuno sa San Diego. Don Custodio, matalinong tao ngunit may pagkukulang sa pag-uunawa ng wika. Kabanata 41. Dalawang dalaw. Dahil sa nangyaring hindi dalawin ng antak si Ibarra, kaya naisipan nitong gumawa sa kanyang laboratorio. Pamaya-maya pumasok ang kanyang utusan at sinabing mayroon siyang panauhing taga-bukid. Pinapatuloy niya ito na hindi man lamang lumilingon. Ang kanyang panauhin ay si Elias. 3 ang pakay ni Elias sa pagpunta niya kay Ibarra. Una ay upang ipaalam na nilalagnat o may sakit si Maria Clara. Ikalawa, magpapaalam siya kay Ibarra sapagkat nakatakda siyang magtungo sa Batangas. At ikatlo, itatanong niya sa binata kung wala itong ipagbibilin sa kanya. Hinangad ni Ibarra ang maluwalhating pagsasalakbay ni Elias. Hindi nakatiis si Ibarra kung paano napatigil ni Elias ang kaguluhan nangyari sa liwasan. Sinabi ni Elias na kilala niya ang magkapatid na namumuno sa panggugulo. Ang mga ito ay minsan niligtas ni Elias ang kanilang buhay mula sa pagpapalo ng mga sibil. Ang ama ng magkapatid ay pinatay sa palo. Balak din ng magkapatid na patayin sa palo ang mga sibil na nanggulo sa liwasan. Pero dahil sa may utang na loob ang magkapatid kay Elias, sila ay madaling napakiusapan nito. Hindi na kumibo si Ibarra kaya nagpaalam na si Elias. Nagbihis at nanaog na si Ibarra habang sinisisi ang sarili sa pagkakasakit ng kasintahan. Tutungo siya sa bahay ni Kapitan Tiago. Sa daan nakasalubong niya ang isang maliit na lalaking nakaitim at may pila sa kaliwang pisngi. Ito ay si Lucas at kapatid ng taong madilaw na namatay sa paghuhugos ng unang bato sa paaralan. Nabanas ng husto si Ibarra sa pangungulit ni Lucas na kung magkano raw ang ibabayad sa pamilya ng kanyang kapatid. Sinabi ni Ibarra na magbabalik na lamang si Lucas dahil dadalaw ito sa isang may sakit. Sa kanan nila pag-usapan ng tungkol sa pagbabayad, mauubos na ang pagtitimpi ni Ibarra kaya tinalikuran niya kaagad si Lucas. Sinunda ng masama ang tingin ni Lucas Ibarra. Sabay bulong sa sariling si Ibarra ay apo nga talaga na nagbilad sa init sa kanyang ama at iisang dugong na mamalaytay sa kanilang mga ugat. Subalit kapag ito ay mahusay magbabayad ng mataas, sila ay magiging mabuting kaibigan. Kabanata 42. Ang mag-asawang de Espadanya. Malungkot sa bahay ni Kapitan Tiago sapagkat may sakit si Maria. Pinag-uusapan ng magpinsan Tia Isabel at Kapitan Tiago kung alin ang mabuting bigyan ng limos. Ang krus sa tunasan na lumalaki o ang krus na matahong na nagpapawis. Nais malaman ni Tiago alin sa dalawang ito ang higit na mapaghimala. Napagdesisyonan na parehong bigyan ng limos ang dalawang ito upang gumaling kaagad ang karamdaman ni Maria. Natigil ang pag-uusap ng magpinsan nang mayroong tumigil sa harap ng bahay. Ang dumating ay sina Dr. Tiburcio de Espadanya na inaanak ng kamag-anak ni Padre Damaso at tanging kalihim ng lahat ng ministro sa Espanya. Inaasahan ni Tiago ang mga dumating na panauhin pagkatapos na maipakilala ni Victorina si Linares. Sinamahan sila ni Tiago sa kani-kanilang silid.
Sa biglang tingin, aakalain na si Doña Victorina ay isang Orfea. Siya ay isang ginang na may edad na 45, pero pinamamalitang siya ay 32 taong gulang lamang. Noong bata at dalaga pa siya at kapanipaniwalang maganda ito, kaya hindi siya nagpasilyo sa mga lalaking Pilipino at ang pinangarap niyang mapangasawa ay isang dayuhan. Isa siyang social climber at ibig na mapabilang sa mataas na antas ng lipunan. Ngunit ang bitag na inihanda niya ay walang nasilo. Nalagay siya sa pangangailangan na kailangan makapangasawa siya ng dayuhan. Napilitan siyang masiyahan si isang maralitang Kastila na taga-Espanya, itinaboy ng bayang Extremadura at ipinadpad ng kapalaran sa Pilipinas. Ang Kastilang ito ay Tiburcio de Espinada na may 35 taong gulang, ngunit mukha pang matanda kay Doña Victorina. Nakarating siya sa Pilipinas sakay ng barkong Salvadora. Sa barko, dumaan siya ng katakot-takot na pagkahilo at nabalian ng panampa. Nahihiya na siyang magbalik sa Espanya dahil ipinasya na niyang manatili sa Pilipinas. Eksaktong 12 araw siya sa bansa nang matanggap siya sa trabaho dahil sa tulong ng mga kababayang Kastila. Sapagkat hindi naman siya nag-aral, pinayuhan siya ng mga kababayan na humanap ng magandang kapalaran sa mga lalawigan at magpanggap na isang mediko na ang tanging puhunan ay ang pagiging Kastila. Ayaw sana niya sumunod dahil nahihiya siya, pero dahil sa gipit na siya, wala siyang mapagpilian kundi sumunod sa payo. Siya ay dating nagtatrabaho sa paggamutan ng San Carlos bilang tagapagbaga ng mga painitan at tagapagpaspas ng alikabok sa mga mesa at upuan, pero wala talagang kaalam-alam sa paggagamot. Sa una, mababa ang kanyang singgil, lumalaon pataas ng pataas. Sinamantala niya ng husto ang pagtitiwala ng mga Indio. Dahil dito, siya na tuloy-tuloy ng kanyang pagyaman. Ngunit nagsumbong mga tunay na mediko sa Protomedicato de Manila na siya ay peking doktor. Ilawalan sa kanya ng pasyente. Babalik na sana siya sa pamamalimos sa mga kakilala at kababayan, subalit na pangasawa nga niya si Doña Victorina. Pagkakasal, lumipat sila sa Santa Ana at dito idinaos ang kanilang pulot gata. Isang araw ang nagtagal, bumili ng aranya at karumata si Doña Victorina at matutuling kabayo mula sa Albay at Batangas para sa gamit nilang mag-asawa. Binihisan din niya ng husto ang asawa para magmukhang kagalang-galang. Ang Doña ay nagsimulang maging ilusyonada bilang isang Europea. Nagpusod Espanyola at naglagay ng mga palamuti, naglilihi at sa Espanya mangangabanak sapagkat ayaw ipanganak ang anak sa natatawaging revolusyonaryo. Ang kanyang pangalan ay dinagdagan din ng D, kaya nakalimbag sa mga tarheta nito ang Victorina de los Reyes de Espadaña. Dumaan ng 3 buwan, ang naasahang pagbubuntis ng Doña ay noon Siyami, kaya't wala siyang magawa kundi ang manatili sa lupaing ito ng mga salbahe. Ang ginawa niya ay nagpatingin sa mga hilot at mga gamot, ngunit wala ring nangyari, hindi siya nagkaanak. Dahil siguro na desperada ang Doña sa hindi pagkakaroon ng anak, naibubunto niya ang kanyang ngit-ngit sa asawa nito para maamong kordero ang Don. Kahit na ano ang gawin ng Doña, hindi ito nakaririnig ng reklamo. Kapag nagagalit ang Doña, nilalabnot niya ang pustiso ng asawa at kung minsan na hindi niya ipinahihintulutang lumabas ng bahay. Isang araw, naisip ng Doña ng asawa ay dapat na magtaglay ng tiltulong, medisina at serugya. Tumuto lang doon sapagkat pamimeke na naman ang gagawin niyang panggagamot, ngunit wala siyang magawa at sumunod na lamang sa Doña. Tunay na
aminit hindi siya ay under desaya. Nagpa-ukit na marble ang Donya ng karatulang may nakasulat na Dr. de Espadaña, Espesyalista ed toda klase de enfermedades, at ito ay kinabit sa kanyang bahay. Naisip din ng Donya na kumuha ng tagapangasiwang Kastila sa kanyang mga ari-arian sapagkat hindi niya pinagkakatiwalaan ang mga Pilipino. Ipinakaon naman nandon ang pamangking si Linares na nag-aral sa pagkakamanangol sa gastos ng Donya. Samantalang sila ay nagmemeryenda, ay dumating si Pare Salvi. Dati nang kakilala ng mag-asawa ang pare, kaya si Linares na lamang ang kanilang ipinakilala. Kaagad sinabaka na ni Doña Victorina ang pamimitas sa mga tagalalawigan at pinangalandakan na kaututang dila nila ang alkade at ng iba pang nasa mataas na poder sa estado. Pero namangha ang Donya nang sabihin ni Tiago na kadadalaw lamang ng Kapitan General sa kanilang tahanan. Halos hindi makapaniwala ang Donya. Gayunman, dahil sa wala na siyang magawa, sinabi na lamang na nang hihinayang siya at hindi kaagad nagkasakit si Maria, di sana'y nakadaupang palad nila ang general. Naitanong naman ni Linares kay Pare Salvi kung nasaan si Padre Damaso sapagkat may dala itong sulat na gubilin para nito. Sinabi ni Salvi na dadalaw ito kay Maria kaya napanatag ang loob ni Linares. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, pinuntahan nila si Maria na noon ay nakahiga sa isang kamang kamagong na nakukurtinahan ng husi at pinya. Ang ulo ni Maria ay may taling panyo na nabasa ng agwa kolonya at nakakumot ng puti. Nasa tabi ang dalawang kaibigang babae at si Andeng na may hawak ng pumpon ng asusensa. Pinulsuhan nandun si Maria, tiningnan ng dila at sinabing may sakit ito, ngunit mapapagaling. Ang iniresetang gamot niya ay sa umaga ay liken at gatas, harabe de altea at 2 pildoras de sinagrosa. Sinamantala ito ng Donya at ipinakilala si Linares na nabigla sapagkat nakatuon ang kanyang mga mata at isip kay Maria na lubhang nagagandahan. Saglit na nauntol ang walang kurap na pagkakatitig ni Linares sa magandang mukha ni Maria. Nang sabihin ni Padre Salvi na dumating na si Pare Damaso, ang pari ay gagaling lamang niya sa sakit. Siya ay putlain, mabuway kung lumakad, payat at hindi masalita. Ang una niyang ginawa ay dumalaw nga kay Maria. Kabanata 43, Mga balak o panukala. Tuloy-tuloy si Padre Damaso sa kamang kinahihigan ni Maria at luha ang sinabi na, "Anak ko, hindi ka mamamatay." Nagtaka si Maria sa nakitang anyo ng pari. Ang mga nakakakilala sa praire ay halos hindi din makapaniwala na ang paring may magaspang na ugali at matipunong anyo ay mayroon palang gayong kalambot na damdamin. Pinabayaan ng mga naroroon na makawala ang damdamin ng pari. Tumindig si Pare Damaso at nagpunta sa silong ng balag sa ilalim ng balkonahe at umiyak na parang bata. Ibinulalas ang lahat ng sama ng loob dahil dito nasabi ng lahat na talagang mahal ng pare ang inaanak na si Maria. Nang kumalman na ang damdamin ng pare, ipinakilala ni Doña Victorina si Linares. Sinabi ni Linares na siya ay naanak ng bayaw ni Damaso na si Carlicos. Ibinigay ni Linares ang sulat sa pare na binasa naman niya. Lumilitaw na si Linares ay nangangailangan ng trabaho at mapapangasa. Ayon kay Damaso, madali niyang maihahanap ng trabaho ang binata sapagkat ito ay tinanggap na abogado sa Universidad Central. Tungkol naman sa pag-aasawa, sinabi ni Damaso na kakausapin nila si Tiago. Naiwan si Pare Salvi na malungkot at nagmumuni-muni. Nagitla na lamang siya ng batiin ni Lucas na hihingi umano ng payo
tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nagdrama ng husto si Lucas, pilit na nagpapatuloy siya ng luha nang isalaysay niya ang pagkita niya kay Ibarra. Di umano siya isinipa ni Ibarra at binigyan lamang ng 500 piso para sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nagalit ang pari sa kadramahan ni Lucas, kaya pinagtabuyan niya ito at sinabing pasalamat siya at hindi siya ipinabilanggo ni Ibarra. Umalis na bumubulong-bulong si Lucas. Kabanata 44. Pagsusuri sa budhi. Nabinat si Maria pagkatapos na makapagkumpisal sa kanyang pagkahibang, walang ibang sinasabing pangalan kundi ang pangalan ng kanyang inang hindi man lang nakikilala. Siya ay binabantayang mabuti ng kanyang mga kaibigang dalaga. Si Tiago naman ay nagpamisa at nangako na magbibigay ng tungkod na ginto sa Birhen ng Antipolo. Unti-unti namang bumababa ang lagnat ni Maria. Takang-taka naman si Don Tiburcio sa naging apekto ng gamot na inireseta niya sa dalaga. Sa kasiyahan ni Doña Victorina, hindi niya nilabnot ang pustiso ng asawa. Isang hapon, napag-usapan ang nakatakdang paglipat ng parokya ni Pari Damaso sa Tayabas. Sinabi na Kapitan Tiago na ang ganitong pagkakalayo ng pari ay labis na daramdamin ni Maria sapagkat para na rin niyang itong ama. Ipinaliwanag din niya na ang pagkakasakit ng dalaga ay bunga ng mga pangyayari noong pista. Sinabi naman ng kura na mabuti nga ang di pagpapahintulot ng kapitan na kausap ang anak at si Ibarra, pero tinutulan ng Doña ang ganitong pananaw ng dalawa sapagkat matibay ang kanyang paniniwala na si Don Tiburcio ang nakapagpagaling kay Maria. Hindi pinansin ni Pare Salvi ang Doña at sa halip sinabi niya na malaki raw ang nagawa ng pangungumpisal sapagkat daig ng isang malinis na budhi ang lahat ng mga gamot. Naggaya ng pinatutunayan na ng maraming pagkakataon. Dahil dito, nabanas ang Doña at inimungkahi niya kay Pare Salvi na gamutin ng kanyang kumpisal si Doña Consolacion na asawa ng Alpares. Hindi umimik ang pari at sa halip ay tinagubilihan niya si Kapitan Tiago at ipinahanda kay Tia Isabel si Maria sa isang pangungumpisal muli ng gabing iyon at bibigyan niya ng biatiko kinabukasan upang tuloy-tuloy na ang kanyang paggaling. Samantala, pinainom ni Sinang si Maria ng isang pildoras na mula sa bumbong ng kristal. At bili ng doktor ay itigil ito kapag nakaramdam siya ng pamimigi. Itinanong ni Maria kay Sinang kung hindi sumulat si Ibarra. Sumagot si Sinang na abala si Ibarra sa pag-aasikaso niyang mapatawad ng arsobispo ang kanyang excomunion. Saglit na natigil ang kanilang pag-uusap sapagkat siyang pagpasok ni Tia Isabel upang ihanda muli si Maria sa pangungumpisal. Bago umalis si Sinang, binulungan siya ni Maria na sulatan niya si Ibarra at sabihing limutin na niya ito. Di makapagtanong si Sinang dahil nagsimula na si Tia Isabel. Si Maria naman ay nag-iisip ng mga kasalanan. Binasa ni Tia Isabel ang 10 utos, pagkaraan ay nagtulos ng isang malaking kandila sa harap ng altar ng mahal na Birhen. Nagtagal ang kumpisalan sa gabing iyon. Napansin ni Tia Isabel na sa halip na makinig ang pari sa sinasabi ni Maria, tila ba binabasa niya ang nasa isip ng dalaga. Nang lumabas ng silid si Pari Salvi, ito ay namumutla at nakapangangat labi, kunot ang noo at pawisan. Sa malas, siya ang kinumpisalan na di nagtamo ng pagtawad. Kabanata 45. Ang mga pinag-uusig. Nagpunta si Elias sa kagubatan at hinanap si Kapitan Pablo. Siya ay sinamahan ng isang lalaki sa yungib na tila nasa ilalim ng lupa. Na makita ni Elias ang matandang Pablo, natatailan ang ulo ng isang bigkis na kayong may bahid ng dugo, kagyat na nagkilala silang dalawa.
May 6 na buwan na nang huli silang nagkita. Noon, ayon kay matandang Pablo, siya ang naawa kay Elias. Subalit ngayon, nagkapalit sila ng pwesto. Si Elias ay malakas samantalang ang matanda ay sugatan at lugami sa hirap ng katawan at kalooban. May 15 araw na naibalita kay Elias ang sinapit ni Kapitan Pablo. Katunayan, pinaghahanap siya nito sa kabundukan ng 2 lalawigan at ngayon nga ay kanyang natagpuan. Ipinaliwanag ni Elias sa kapitan na nais niya itong isama sa lupain ng mga dibinyagan upang doon manirahan ng payapa kahit na malayo sa sibilisasyon. Yaman din lamang daw walang nangyari sa kanyang paghahanap sa angkang nagpahamak sa kanyang pamilya. Binigyan din ni Elias na magturingan na lamang silang dalawa bilang mag-ama. Yayamang pareho na silang nag-iisa sa buhay. Umiiling lamang ang matanda sa kahilingan ni Elias at sinabing wala siyang dahilan para magpanibagong buhay sa ibang lupain. Kailangan niyang maipaghiganti ang kalupitang sinapit o pagkamatay ng kanyang 2 anak na lalaki at isang babae sa kamay ng mga buhong noon niya. Siya ay isang duwag, ngunit dugo at kamatayan ang sinisigaw ng kanyang budhi. Dahil sa kaapihang kanyang natamo, karumal-dumal ang sinapit ng kanyang mga anak, kaya ganito na lamang ang kanyang pagpupuyos. Ang kanyang anak na dalaga ay pinagsamantalahan at inilugso ang kapurihan ng isang alagad ng simbahan. Dahil dito, nagsiyasat ang 2 niyang anak na lalaki, pero nagkaroon ng nakawan at sa kumbento at ang isa niyang anak ay isinuplong. Ang anak niyang ito ay ibinitin sa kanyang buhok at narinig niya ang sigaw, daing at pagtawag sa kanya, pero siya ay nasanay sa buhay na tahimik, ay naging duwag at hindi nagkaroon ng lakas ng loob na pumatay at magpakamatay. Ang paratang na pagnanakaw sa kanyang anak ay di napatunayan. Isa lamang malaking kasinungalingan. Ang kurang nagparatang ay nilipas sa ibang lugar, pero ang kanyang anak ay namatay sa sobrang pahirap na dinanas. Ang isa naman niyang anak ay hindi duwag at pinangambahan na siya ay maghihiganti dahil sa sinapit ng 2 kapatid. Ito ay hinuli ng mga otoridad dahil nakalimutan lamang niyang magdala ng sedula. Ito ay pinahirapan din habang sa magpatiwakal na lamang. Ngayon, wala nang nalalabi sa kanya kundi bababa ng bayan upang maghimagsik at makapaghiganti. Hindi naman siya nag-iisa. Marami siyang kaanib na kapwa rin pinag-uusing ng otoridad. Ang mga ito ang bumubuo sa kanyang pangkat na pinamumunuan at sila ay naghihintay lamang na tamang tiyempo at araw upang lumusob. Naunawaan ni Elias ang paninindigan ni Kapitan Pablo. Siya man daw ay tulad nito nasa pangambang makasugat ng walang kinalaman, kinalimutan niya ang paghihiganti. Pero para sa kapitan, ang paglimot ay lubhang napakahirap. Kaya ang ganang kay Elias ay nakadali sapagkat siya ay bata pa, hindi na mamatay ng mga anak at hindi nawawala ng pag-asa. Nangako ang matanda na hindi rin siya susugat sa sinumang walang kasalanan tulad ng ginawa nitong pagkakasakit na naging sanhi ng kanyang pagkakasugat, at huwag lamang ang isang kuwadrilyong tumutupad lang naman ng kanyang tungkulin. Ipinahayag ni Elias kay matandang Pablo na siya ay nagkapalad na makilala at makatulong sa isang binatang mayaman, matapat, may pinag-aralan at nag-iisang anak ng isang taong marangal na hinamak din ng isang pari. Maraming kaibigan sa Madrid kabilang na ang Kapitan General. Bilang pagbibigay diin, tiniyak ni Elias sa matanda na makakatulong daw ang binatang ito sa kanilang pagnasang maipaabot sa general ang mga hinaing ng bayan. Tumango ang matanda dahil dito ay pinangako ni Elias na malalaman ni Kapitan Pablo ang magiging resulta ng kanyang lakad o pinag-uusapan sa binata. Sa loob ng 4 na araw, sa mga tauhan ng kapitan ang kakatagpuin niya sa mga baybayin ng San Diego at sasabihin niya ang sagot. Kapag pumayag ang binata, may maasahan at makakapagtamo sila ng katarungan, at kung hindi naman, si Elias ang unang makasama niyang maghahandog ng buhay.